Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay sagutin po natin ang tanong na ano ang mga karaniwang sintomas ng katarata or cataract. Itong cataract or katarata ay karaniwang dahan-dahan or gradual lamang po na nadidevelop sa pagdaan ng mga taon. Mapapansin na ang lens ng mata ay nagiging malabo or cloudy at halos nagkukulay gatas or kulay abo ang mga ito. Nakakaranas ng panlalabo ng mata ang pasyente at ito ay usually painless or walang kasamang pananakit ng mata. Maraming pasyente ang nagsasabing kinakailangan nilang linisin ng mas madalas ang kanilang salamin sa mata dahil pakiramdam po nila ay nagiging malabo or foggy ang mga ito. Pero ang katotohanan, ito ay sanhi ng paglabo ng lente or lens ng mata nila. Kung makikita niyo po dito sa picture natin, itong nasa kaliwa, ito ang hitsura ng normal na mata na walang katarata. Mapapansin niyo po na clear yung lens na bahagi ng mga mata. Habang itong nasa kanan na picture naman po, ito ang hitsura ng matang apektado ng katarata or cataract. Ang mga taong may katarata ay nagiging sensitibo din po sila sa maliliwanag na bagay or sa English, ito po yung tinatawag na sensitivity to glare. Madali silang masilaw sa sikat ng araw at kapag sila ay nagmamaneho sa gabi, maaaring nakakaranas sila na madali silang masilaw sa mga headlights ng kasalubong nilang sasakyan. Kaya't mas mahirap para sa kanila ang mag-drive sa gabi. Or sa araw naman, lalo na po kapag malakas ang sikat ng araw or sunny ang panahon, nagiging uncomfortable ang kanilang mga mata. Mas nahihirapan din silang makakita sa dilim. Nagkakaroon din ng tinatawag na reduced contrast sensitivity ang mga taong may katarata. Ibig sabihin po nito ay nahihirapan silang ma-identify ang pagkakaiba ng dalawang kulay na halos magkapareho. Nahihirapan silang magbasa, lalo na kung hindi black ang kulay ng ink sa binabasa nilang papel. Mapapansin din nila na nahihirapan silang isalin ang kape or yung black coffee sa isang black din na mug or tasa. Nahihirapan silang hanapin ang itim na wallet sa isang dark-colored na bag. At itong pagkakaroon po ng reduced contrast sensitivity, mas nahihirapan din silang mag-drive at pinatataas nito ang risk ng isang driver na magkaroon ng aksidente. Sa ibang bansa, katulad ng ilang parte sa Europa, ang contrast sensitivity ay parte na po ng kanilang vision testing bago makakuha ng driver's license ang isang tao. Kung makikita nyo po dito sa ating picture, ganyan po yung tinatawag na contrast sensitivity test. Sa mga taong may katarata, maaaring nahihirapan sila na ma-determine kung meron bang lighter shades of gray sa picture. Common din po ang reduced contrast sensitivity sa mga pasyenteng nagkaroon ng diabetic retinopathy kung saan na-damage ng patuloy na mataas na blood sugar ang kanilang paningin. Ang isa pa po sa karaniwang sintomas ng katarata ay ang pagkakaroon ng reduced visual acuity. Itong visual acuity, tumutukoy po ito sa sharpness ng paningin ng isang tao. Kung kayo po ay nakaranas na magpa-check up sa inyong doktor sa mata, malamang ay pinabasa niya kayo ng mga letra sa isang Snellen chart. Yan po ang karaniwang pag-test sa visual acuity ng isang tao. Ang taong may katarata, mas nahihirapan siya na makabasa ng letra, mas nahihirapan siyang mag-drive at gawin ang iba pang pang-araw-araw niyang gawain dahil sa panlalabo ng mata. Sa ilang pagkakataon, pwede rin na makaranas ng monocular diplopia.
ang isang pasyenteng may katarata, itong monocular diplopia, nagkakaroon po ng double vision ang pasyente kahit na ipikit or takluban niya ang isa niyang mata, tulad po ito ng nasa picture natin. Ang mga taong may katarata ay pwede ring maka-experience kung saan ang kulay ng kanyang kapaligiran at ang mga bagay-bagay ay pwedeng nagiging yellowish ang kulay or faded. At the same time, mas nagiging nearsighted po sila, kung saan mas nakakakita sila or nakakabasa kung mas malapit sa kanila ang kanilang tinitingnan or binabasa. Kaya't overall, ang sintomas po ng katarata ay decreased visual clarity. Sagutin po natin ang tanong, maaari ba magkaroon ng katarata sa isang mata lamang? Although ang katarata ay mas karaniwang nangyayari sa parehong kaliwa at kanang mata, maaari pa rin po na ito ay maranasan sa isang mata lamang. Ano ang mga karaniwang sanhi ng katarata? Ang pagtanda o yung pagkakaroon ng age-related cataract ang pinakapangunahing sanhi nito. Ang mga taong nasa edad 60 to 65 years old pataas, sila po ay maaaring mas makaranas ng panlalabo ng mata dulot ng cataract or katarata. Ang paninigarilyo, halos araw-araw na pagka-expose ng ating mga mata sa sikat ng araw at obesity ay papataasin din ang tsansa ng isang tao na magkaroon ng katarata. Pwede rin po magresulta sa cataract or katarata ang mga sumusunod. Una, congenital infection doon sa mga batang nasa sinapupunan pa lang ng kanilang ina or yung mga bagong anak na sanggol, katulad po ng rubella. Ikalawa, trauma sa mata. Ikatlo, pagkakaroon ng diabetes mellitus. Pang-apat, paggamit ng corticosteroids tulad ng cortisone, hydrocortisone at prednisone. Itong mga gamot na ito ay karaniwang inirereseta sa mga taong may asthma, allergies, eczema, psoriasis, multiple sclerosis, lupus at rheumatoid arthritis. At ikalima, radiation exposure. Sagutin po natin ang tanong, makakatulong ba ang pag-inom ng supplements sa pag-iwas sa katarata? Sinasabi ng ilang medical references na ang pag-inom ng multivitamins or mineral supplements at pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng vitamin C, beta-carotene at vitamin E, ang mga ito po ay makakatulong para makaiwas sa pag-develop ng cataract. Ngunit ito ay patuloy pa rin po na pinag-aaralan ng mga scientist. Ano ang mga gamot sa katarata? Kapag sobra na po na nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain ng pasyente ang kanyang katarata at kung mas nagiging at risk siya na mahulog or magkaroon ng falls, usually ay imumungkahi ng kanyang doktor ang isang cataract surgery. Itong cataract surgery, ito ang primary option na paraan ng paggamot sa katarata. Tatanggalin ng inyong doktor o ng isang ophthalmologist ang malabong lente ng iyong mata at papalitan niya ito ng isang malinaw na artificial lens. Karaniwang ginagawa itong cataract surgery as outpatient basis or isang day surgery lamang po ito at nakakauwi rin ang pasyente sa kanyang tahanan sa araw na iyon. Kalimitang nasa 1 oras lamang itong cataract surgery at gagamit ang inyong doktor ng regional or local anesthesia. Kung ang magkabilang mata ay apektado ng cataract or katarata, ang isang mata muna ang gagawa ng surgery at pagkaraan ng ilang linggo or buwan ay yung kabilang mata naman ang magkakaroon ng surgery. Hindi po usually pinagsasabay ang operasyon para magkaroon ng sapat na panahon ang doktor at pasyente na ma-evaluate ang resulta ng unang operasyon at para makarecover muna ang unang matang na surgery.
Nasa 95% po ang chance na magiging successful ang isang cataract surgery. At nasa around 5% lamang po ang posibilidad na makaranas ng komplikasyon ang pasyente. Maaari ring magreseta ang inyong doktor ng antibiotics, corticosteroids at NSAIDs na eye drops para makaiwas sa impeksyon at inflammation. Ano nga ba ang mga posibleng komplikasyon ng cataract surgery? Ang una po dito ay ang pagkakaroon ng pagdurugo or bleeding. Ikalawa, pagkakaroon ng impeksyon. Ikatlo, pagkabulag or pagkakaroon ng double vision. Ikaapat, yung tinatawag na retinal detachment, kung saan ang retina, ito po ay isang manipis na bahagi ng mata, ay hihiwalay at magre-resulta ito sa kawalan ng supply ng dugo at oxygen. Ito pong retinal detachment ay isang medical emergency. Maaaring makaranas ng mga dark spots o mga linya sa kanyang paningin o parang may dark shadow or anino at parang meron pong kortina sa magkabilang side ng kanyang paningin ang pasyenteng nakakaranas ng retinal detachment. At ikalima na posibleng komplikasyon ng cataract surgery ay ang glaucoma. Ito yung pagkakaroon ng mataas na presyon sa loob ng mata at pwedeng makaranas ang pasyente ng pain or pananakit sa kanyang mata, pananakit ng ulo or headache, pagduduwal at pagsusuka, or pamumula ng kanyang mata. Ang mga sumusunod po ang ilan sa mahahalagang paalala pagkatapos ng isang cataract surgery. Sundin ang ipapayo ng inyong doktor pagkatapos ng inyong cataract surgery. Ang ilan sa mga ito ay maaaring paggamit ng irereseta niyang eye drops na tutulong para madaling gumaling ang inyong mata. Pagsusuot ng eye shield or sunglasses para protektahan ang mata mula sa alikabok or anumang dumi mula sa hangin, pag-iwas sa paghawak ng inyong mata, madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa pagyuko or pagbend, pag-iwas sa paghiga sa side ng apektadong mata pagkatapos ng cataract surgery. So kung kayo po ay naoperahan sa kaliwa, huwag muna kayong hihiga sa inyong left side. At pag-iwas sa pagbubuhat or pagtutulak ng mabibigat na bagay. Maaari rin po kayong makaranas ng pangangati sa inyong mata at pagiging sensitibo sa liwanag. Ngunit usually, pagkaraan ng 1 hanggang 2 araw, makakaranas na po kayo ng kaginhawaan mula sa inyong cataract surgery. Maaaring makatulong ang pag-inom ng mild analgesic tulad ng paracetamol or ito din po yung acetaminophen para sa mild pain. Karamihan sa mga tao ay completely recovered na sa kanilang cataract surgery sa loob ng 8 linggo. Huwag pong kalimutang makipagkita sa inyong doktor sa nakatakda ninyong eye check-up. Pumunta ka agad sa inyong doktor kung nararanasan ang mga sumusunod. Una, pagkawala or biglang panlalabo ng inyong paningin. Ikalawa, matinding pananakit ng mata. Ikatlo, sobrang pamumula ng mata. At ikaapat, pagkakaroon ng maliliit na dark spots or mga linya sa inyong paningin or pagkakaroon po ng flashes of light. Kung nais niyo pa pong makapanood pa ng iba pang Tagalog Health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa ating channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panonood. Tagalog Health Talks.